Dominant Protector. Credit to the author. 5,461-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang walang anumang panghihimasok, napakabilis ni Terence. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga taong kasama niya sa paglalakbay dahil mayroon siyang Jade na magbabala sa kanya. Maaari niyang maiwasan ang mga hindi kilalang panganib anumang oras. Di nagtagal, bumalik si Terence sa lugar kung saan niya nakilala ang Invincible Ancient. Madilim dito, ngunit dahil sa pandaman ni Terence sa espiritu, ramdam pa rin niya ang lokasyon. Matapos mahanap ang tamang direksyon, dahan-dahang gumalaw si Terence. Hindi na siya gumamit ng mabilis na bilis sa pagkakataong ito dahil kailangan niyang gamitin ang kanyang banal na pandama upang maramdaman ang kanyang paligid at mahanap ang eksaktong lokasyon ng kayamanan. Pinilit ni Terence ang kanyang diwa, ayaw niyang makaligtaan ang kahit isang detalye. Sinabi ng walang talong si Teigo na wala siyang makita matapos tumingin sa paligid ng ilang beses, kaya tila walang silbi ang mga pagsisikap ni Terence, ngunit hindi naman. Bagamat eksperto si Invincible Primordial sa Great Circle ng Nascent Soul Stage, limitado ang kanyang persepsyon. Kaya niyang kontrolin ang mga kaliskis ng Supreme Snake para gumalaw sa harap, likod, kaliwa, at kanan na direksyon para magsagawa ng paghahanap sa carpet ng walang nakaligtaan, ngunit malayo pa rin siya sa taas at baba. Hindi makagalaw pataas at pababa ang mga kaliskis ng ahas na tay, maaari lamang silang gumalaw ng magkasabay. Malakas ang pandaman ni Terence, at kaya niyang makaramdam ng pataas at pababa sa malayong distansya. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng walang talong Teigo. Ang focus ni Terence ay nasa itaas at ibabang bahagi, dahil matagal na rin silang hinahanap ng walang talong si Teigo sa loob ng mahigit 100 taon, kaya maliit ang posibilidad na magkapantay ang mga ito. Kaya naman, dahan-dahang hinanap ni Terence ang kanyang mga pandama, dahan-dahang sumusulong. Gayunpaman, ang lahat ng pumasok sa saklaw ng pangunawa ng kanyang Diyos ang kaluluwa ay walang katapusang kadiliman pa rin. Walang espesyal tungkol dito. 1 oras, 2 oras, 4 na oras, 6 na oras. Nang akala ni Terence na peke ang alamat ng kayamanan, nagbago ang kanyang mukha, at tumigil ang mga kaliskis sa ilalim ng kanyang mga paa. May kung ano sa direksyon ng orasan ni Terence na teno. Siyempre, hindi niya ito mararamdaman gamit ang kanyang di magagaling na sinaunang pandama, medyo malayo ang sakop nito, at halos hindi ito matagpuan ni Terence. Hindi kayang lumipad pataas at pababa ng kaliskis ng ahas na tay, kaya kinailangan itong isuko ni Terence at nagpalit sa kanyang katawang yuan upang lumipad pababa ng dahan-dahan. Marahil si Terence lamang ang makakagawa nito, at wala nang iba pang may ganitong kalakas na pandama. Nagulat si Terence sa eksenang pumasok sa kanyang mga mata. Ito. Hindi ito isang kayamanan, kundi isang madilim na itim na butas. Para itong isang itim na butas sa kalawakan. Hindi makita kung ano ang nasa loob at puno ito ng hindi alam. O para mas maging eksakto, isa itong teleportation array. Kung saan ito maaaring mag-teleport, kung may panganib ba pagkatapos itong ma-teleport, at kung maaari pa rin ba itong mag-teleport palabas, lahat ng ito ay hindi pa alam. Hindi maiwasan ni Terence na mag-atubiling. Hindi siya padalos-dalos. Tutal, ang mga ganitong bagay ay puno ng mga hindi alam at walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Sa black hole, nag-atubili sandali si Terence bago sinubukang lumapit. Nagpadala sa kanya ng malakas na babala ang Jade pagkalapit niya. May panganib dito. Hindi magsisinungaling ang Jade, at ang malakas na babala ay nagpatunay na mayroong panganib na kahit si Terence ay hindi kayang harapin. Hay nako! Napagpasyahan ni Terence na umalis matapos mag-isip ng ilang sandali. Tuldok. Maaaring may kayamanan doon, ngunit ayaw sumugal ni Terence. Una sa lahat, wala rito ang tunay niyang katawan, at hindi siya ganoon kalakas. Pangalawa, sina Woking at Tudor ay parehong naghihintay sa kanya sa likuran. Kung papasok siya, maaaring hindi siya makalabas ng matagal. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang dalawa kung gayon? Dahil sa lakas nila, malamang na makulong sila rito hanggang sa mamatay. Kaya kahit gusto pang pumunta ni Terence, mag-isa na lang siya sa susunod. Hindi na ito ang opsyon. Mas makabubuting dalhin ang pangunahing grupo ng Sky Class Island dahil mas ligtas ito.
Sa kaisipang iyon, muling lumipad si Terence pabalik sa timangan, kinontrol ito para lumipad pabalik sa buong bilis. Inabot ng wala pang 2 oras para makabalik sa kinaroroonan niya. Sa sandaling ito, sina Woking at Tudor ay parehong nagpupumilit na labanan ang mga halimaw. Laking gulat nila nang bigla nilang maramdaman na may lumilipad patungo sa kanila mula sa likuran. Sabay silang lumingon, ngunit wala silang makita sa dilim. Kapatid na Bing, maaari kayang isa itong malaking halimaw o hari ng halimaw? Gulat na tanong ni Tudor. Ang oras na ginugol niya sa pakikipaglaban sa mga halimaw sa panahong ito ay nakapagparamdam na sa kanya ng walang humpay na pagrereklamo. Mababa pa ang kanyang lakas sa simula pa lang, at kahit na gawin ni Woking ang lahat, hindi niya kayang pangalagaan ang lahat. Ang sarili niya lang ang kaya niyang protektahan. Hindi, si Boss. Mas malakas ang kutob ni Woking kaysa kay Tudor, at nakilala na niya ang taong iyon nang magtanong si Tudor. Si Terence iyon, nakara-rating lang. Si Kuya Linford pala. Naging kakaiba ang pananabik sa boses ni Tudor. Tama, ako ito, nakarating na si Terence sa tabi ng dalawa habang nagsasalita. Casual niyang ginamit ang isang purong chipil firebomb para pasabugan ang mga halimaw sa paligid niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa dalawa, Tara na, limitado ang espasyo para sa inyong dalawa, kaya isa sa inyo ang maaaring magdala ng isa pa. Nagulat ang dalawa, hindi na lumipad pabalik si Terence ng mag-isa sa pagkakataong ito, kundi tumuntong na sa timangan. Ibig sabihin ba noon ay na-master na niya ang pagkontrol sa timangan? Sige, sabi niya. Hindi na nagsalita pa si Woking at tumalon na lang sa kaliskis ng ahas ni Terence. Ako na ang magbubuhat sa kanya. Kuya Linford, hindi ba natin kayang kontrolin ang mga kaliskis ng Supreme Snake? Tanong ni Tudor na may pagtataka sa ganitong pagkakataon. Hindi na natin kailangang magyakap. Palagi niyang nararamdaman na kakaiba para sa dalawang lalaking nasa hustong gulang na magyakapan. Siyempre, wala naman siyang balak magnakaw ng kahit ano. Sabi ni Boss hindi, kaya siyempre hindi tayo pwede. Malamig na sabi ni Woking. Kung hindi lang dahil sa pinahahalagahan pa rin ni Terence si Tudor, hahayaan na sana niya ito. Medyo nakaramdam ng awkward si Tudor. Ang pagkontrol dito ay nangangailangan ng kamalayan at kapangyarihang espiritual. Maaari mong subukan, ngunit limitado ang iyong kamalayan, paliwanag ni Terence. Naiintindihan ko. Nahihiyang tumalon si Tudor at direktang dumapa sa katawan ni Woking na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Gayunpaman, wala pa ring ekspresyon ang mukha ni Woking, parang hindi tao ang yakap niya kundi isang bagay. Ang tanging sinabi niya kay Terence, Boss, pwede na ba tayong umalis dito? Ano ba itong lugar na ito? Hindi ako masyadong sigurado sa mga detalye, pero nakasalubong ko si Tianyong. Siya ang nagsabi sa akin kung paano kontrolin ang mech, at siya ang naunang umalis. Babalik ako para sunduin kayo. Hindi binanggit ni Terence ang tungkol sa Invincible Ancient o sa Treasure, dahil hindi naman kailangan. Maraming salamat, Boss. Labis na naantig si Woking. Maaari sanang umalis si Terence, ngunit bumalik rin ito para sunduin siya. Hindi siya magiging malas kung susundin niya ang isang boss na tulad nito. Bagamat naantig din si Tudor, hindi siya nang ahas na magsalita. Kung may mali siyang masabi, kutsain siyang muli ni Woking. Kung hindi siya masaya at susuko, wala na siyang magagawa. Tumanggaw si Terence at sinimulang kontrolin ang timangan. Bagamat may dalawa pang tao, hindi ito gaanong nakaapekto kay Terence. Medyo mas mabagal lang siya. Siyempre, nag-aalala si Terence na baka maging masyadong mabilis siya kaya iniwasan niya ang mga ito, lalo na si Tudor, na kalahating nakabitin sa ere. Dahil bumaba ang kanilang bilis, nakasalubong nila ang dalawang ugok, sina Jingze at Oliver, sa daan. Pawis na pawis silang dalawa habang nakikipaglaban sa mga halimaw, halatang pagod na pagod. Halos hindi nila kayang gamitin ang kanilang mga kakayahan, ngunit ngayong wala na silang malay, laking gulat nila nang makita si Terence na lumilipad mula sa malayo. Ikaw. Paano ka nakakalipad kasama ang mga tao? Bulalas ni Jingze. Naku, nagsinungaling ako sa'yo kanina, nakangiting sabi ni Terence. Ikaw.
Hindi mabilang na mga salitang P*** ka ang pumasok sa isip ni Jingze, ngunit hindi siya nang ahas na murahin si Terence. Terence, isama mo kami. Gagantihan ka namin pagkalabas namin, di ba, Oliver? Natuto na siya sa pagkakataong ito, isasama niya si Oliver kung hindi papayag si Terence, at hindi na siya magiging kasing pasibo ng dati. Hindi naman masama. Hindi na nakapatiis si Oliver. Hindi na niya kinausap si Terence dati dahil pakiramdam niya ay wala ng paraan para magkaayos silang dalawa, pero ngayong nandito na si Tudor, lumambot ang kanyang boses, Tudor, lahat tayo ay miyembro ng pamilya Chu. Hindi mo ako iiwan dito, di ba? Ako. Mabuti ang loob ni Tudor, pero hindi siya makapagdesisyon ngayon. Hindi niya maiwasang tumingin kay Terence. Maling tao ba ang tinanong mo? Mahinang sabi ni Terence. Ako. Tama, Tudor, kailangan mo lang sabihin sa akin kung paano kontrolin ang Supreme Snake Scale na ito. Alam ni Oliver na hindi na siya matutulungan ni Terence, kaya kinailangan niyang makontento sa susunod na pinakamagandang bagay. Sa tingin mo ba kailangan siyang buhatin kung kaya niya itong kontrolin? Napapangisi si Terence kay Oliver. Ito. Hindi nakaimik si Oliver. Bye-bye. Magkikita tayong muli, ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at kinontrol ang timangan para umalis. P*******. Tuturuan kita ng leksyon sa kalaunan. Galit na sigaw ni Oliver. Oliver, anong ibig mong sabihin sa bye-bye? Ako ba ang tinatawag niya? Tanong ni Jingze na may kakaibang ekspresyon. Sino ang nakakaalam? Malamang iyon ang palayaw na ibinigay ko sa iyo. Umiling si Oliver. Hindi, kung kaya nila, kaya rin natin. Kailangan kong pag-aralan kung paano kontrolin ang bagay na ito. Walang duda, hindi mababa ang katalinuhan ni Oliver. Isa siyang taong mahusay sa pagtuklas at pananaliksik. Agad niyang sinimulang pag-aralan ang kaliskis ng ahas na Thai. Tiningnan ni Tudor si Oliver, na naiwan, at hindi mapigil ang bumantong hininga. Bagamat ayaw niyang mangyari ito ang pinakamagandang resulta. Titigil na kaya si Oliver sa pang-aasar sa kanya pagbalik niya? Malinaw na imposible iyon. Gayunpaman, kung mananatili sila rito, sa hinaharap, wala nang magiging kinabukasan. Minsan, hindi ka dapat masyadong maging malambot ang puso. Ang ganitong uri ng tao na paulit-ulit kang sinaktan ay hahanap pa rin ng mga paraan para saktan ka kapag bumalik sila sa dati. Hindi man lang tumingin si Terence kay Tudor, pero tila alam niya ang iniisip nito. 5,462. Kuya Linford, alam ko. Oo. Tumanggaw si Tudor. Mas magiging maingat ako sa hinaharap. Wala nang ibang sinabi si Terence, mahirap baguhin ang personalidad ng isang tao. Sinabi na iyon ni Tudor, ngunit mahirap sabihin kung babawiin niya ang kanyang mga sinabi. Nakarating sila sa pormasayo ng teleportasyon na hindi magagapi at naglakad palabas nito. Isang puting liwanag ang kumislap sa harap ng kanilang mga mata, at ito ay kapareho ng pormasayo ng teleportasyon na kanilang naranasan noon. Sa sumunod na sandali, lumitaw silang tatlo sa isang damuhan. Agad na naghiyawan si Tudor. Ito ay malinaw na ang Supreme Snake Island mula kanina. Ang sarap sa pakiramdam na makita muli ang liwanag ng araw pagkatapos lumabas mula sa kawalan ng ika-4 na dimensyon. Parang isang buhay na ang lumipas. Si Wuking, na noon pa man ay isang babaeng hindi masyadong nagsasalita, ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa sandaling ito. Ang unang ginawa ni Terence pagkalabas ay hindi ang bumantong hininga, kundi ang maghanap kung naroon pa rin si Tianyong. Sa kasamaang palad, hindi niya ito matagpuan kahit saan sa saklaw ng kanyang pandama. Malamang na bumalik na si Tianyong kasama ang Invincible Ancient upang maghiganti mula sa sekta ng Chenkon. Paano makakayanan ng isang eksperto sa Great Circle ng bagong Soul Stage ang ganitong puot na halos mawasak na ang sekta? Isa siyang nilalang na nakatayo sa tuktok ng maliit at sinaunang underworld. Bumalik na tayo. Ayaw nang manatili ni Terence rito. Gusto niyang alamin kung ano ang nasa loob ng black hole, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Kailangan muna niyang umalis. Sige. Sinundan ni Wuking at Tudor si Terence, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Naglakad silang tatlo patungo sa pormasayo ng teleportasyon.
Kung paano makarating doon, si Tudor ang manggenguna sa daan, kaya hindi na kailangang hanapin pa ito ni Terence. Oh! Hindi ba't isa siyang baguhang mayaman? Isang boses ang nagmula sa hindi kalayuan at narinig ng tatlong tao. Walang pakialam na lumingon si Terence at nakita si Idaw. Pinagtatawanan ng taong ito si Tian yung noong pumasok sila sa arena, at ngayon ay bigla na lang siyang lumabas. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Terence ay, dahil alam niyang si Woking ay isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa, sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na kumilos ng matapang dito. Ang salitang Nouveau Riche ay malamang na natunan mula sa mga disipulong nagtungo sa sekular na mundo upang magtamo ng karanasan. Natutunan at ipinagbili nila ito agad. Mula sa puntong ito, makikita na ang taong ito ay hindi isang mabuting tao. Natutunan niya ang ganitong uri ng salita. May problema ba? Tanong ni Woking na walang pakialam, na lalong nagpagulo kay Terence. Sa lohikal na pagsasalita, si Woking ay iyong tipo ng tao na agad na magrereklamo kahit sa kaunting hindi pagsang-ayon. Tiyak na may kakaiba sa kakayahan niyang pigilan ang sarili at magtanong sa mga sandaling ito. Ayos lang ako. Bakit hindi ko makita si Tianyong? Hindi naman sana siya namatay dito, di ba? Kahit na kulang pag-arte ni Idaw, hindi talaga siya nang ahas na kalabanan si Woking, kaya si Tianyong lang ang tinarget niya. Ayos ka lang ba? Kumunat ang noo ni Woking, at isang malamig na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Hoy, bakit ka ba tuwang-tuwa? Nagkibit balikat si Idaw at sinabing, ang lakas ng loob mo pa ring saktan ako. Ano? Nakakabagot ito, aalis na ako. Pagkasabi niya noon, tumalikod siya at mabilis na umalis kasama si nakatatandang Lincoln. Parang natatakot ka ba sa lalaking ito? Tanong ni Terence pagkaalis ni Idaw. Hindi ako natatakot, pero natatakot ako. Hindi sinubukang itago ni Woking ang kahit ano, at umiling lamang habang nagsasalita. Tama, hindi lang si Kuya Woking, takot din ako sa kanya. Tama. Tumanggaw si Tudor. Huwag kang magpalinlang sa lakas ng Blade School ng Tyrant. Hindi man lang sila maituring na isa sa 10 maliliit na sekta. Mayroon silang kahangahangang taga-suporta. Isang taga-suporta. Tinaas ni Terence ang isang kilay. Ang paaralang Talon ng Tirano ay sinusuportahan ng paaralang Chencon, isa sa 4 na dakilang sekta. Sabi ni Tudor, dahil din dito kung kaya't kahit na mapangapi ang paaralang Talon ng Tirano, walang sino man ang nangangahas na saktan sila hanggang kamatayan. Kadalasan ay sumusuko sila sa kanila. Sino ang nag-utos sa kanila na maging ganito kagaling? Ang anak na babae ng sect master ng paaralang Talon ng Tirano ay ikinasal sa the Whist master ng paaralang Chencon na si Dunan bilang kanyang kerida. Kaya ganoon nga ang nangyari. Halos naiintindihan na ni Terence kung bakit magkaaway na ngayon ang Thousand Blade Sect at ang Tyrannical Blade Sect, malamang ang Chencon Sect ang nagpasimula nito. Nakakahiya para sa higanteng Chencon Sect na harapin ang isang maliit na Thousand Blade Sect, pero hindi niya kailangang mag-alala kung ang Tyrannical Blade Sect ang may gawa nito para sa kanya. Tila marunong magtiis si Woking, at dahil dito ay mas tumitingin sa kanya si Terence. Minsan, ang pag-atres ay hindi nangangahulugang mahina siya, kundi kailangan niyang isaalang-alang ang kabuuan. Ang sektang Chencon ang nakatagong pinuno ng maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Patuloy na paliwanag ni Tudor. Masasabing ang mga sumusunod sa akin ay uunlad at ang mga lumalaban ay mapapahamak. Kaya naman bihira naming hawakan ang anumang bagay o sino mang may kaugnayan sa kanila. Tumanggaw si Terence. Pareho lang ito sa lahat ng dako. Halimbawa, ang Beidao, ang tumataas na Sky Pavilion ay ganoon din ang lugar, bago pa man lumitaw si Terence. Siyempre, ang walang talong Teigo ay hindi si Terence, kaya hindi niya ito masyadong hinahangaan. Ang sekta ng Chencon ay may 2 nagsisimulang soul practitioner, at siya lang ang nag-iisa. Maliit ang tsansa na manalo siya. Ngunit ang mga sama ng loob na ito ay hindi isang bagay na dapat ikabahala ni Terence, hindi siya basta-basta susuko dahil lang sa sinabi niyang hindi siya kapantay ng walang talong Supreme Ancient. Tutal, ang sekta ng Chencon at ang sekta ng Thousand Blades ay mortal na magkaaway. Walang posibilidad na magkasundo ang dalawa. Bumalik sila sa teleportation formation ng walang anumang panganib.
Kasama si Terence sa likuran at si Wooking sa pangunguna, silang tatlo ay lumabas ng teleportation formation at nakita si Marky York na nakatayo sa hindi kalayuan. Tumanggaw siya ng walang pakialam kina Terence at sa dalawa pa. Butler York. Bilang isang junior, natural na binati ni Tudor si Marky York. Gayunpaman, si Wooking, na isang baguhang eksperto sa soul stage, ay hindi kailangang gawin iyon, at hindi rin kailangang gawin iyon ni Terence. Kumusta ang ani? Nang makitang medyo magalang pa rin si Tudor, binigyan siya ni Marky York ng pabaya na sagot. Hindi naman masama. Oo, magalang na sagot ni Tudor. Oh. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Marky York na may makukuha si Tudor. Nagiging magalang lang siya. Sino ang mag-aakala na sasabihin ni Tudor na hindi naman masama? Bahagya niyang itinaas ang kanyang mga taluka at nagtanong ng may pagkalito, sabihin mo nga sa akin. Oo. Hindi naglakas loob na itago ni Tudor ang kahit ano. Maingat niyang sinabi, medyo maganda ang swerte natin, nakakuha tayo ng Spirit Sense Fruit. Siyempre, pangalawa lang ito, natagpuan natin ang puso ng Spirit Sense Fruit. Tahimik na umiling si Terence. Ang tanga talaga nitong si Tudor. Kung hindi alam ni Terence na mabuting tao itong lalaking ito na may malawak na habag at walang balak na manakit o magbantay sa iba, iisipin pa niya na sinasadya niya iyon. Mas mabuting huwag ng pag-usapan ang mga ganoong bagay. Ang isang ordinaryong tao ay inosente at magkakasala kung mayroon siyang kayamanan. Mas mabuting manatiling tahimik para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Gayunpaman, kung ibang tao iyon, maaaring hindi sinabi ni Tudor ang totoo. Gayunpaman, sa harap ng manager na ito ng Isla ng Ahas, hindi niya namamalayang sinabi niya ang totoo nang walang itinatago. Tutal, ang mga bagay na kinuha niya ay mula sa lugar ng paglilitis. 5,463. Sa kanyang pananaw, dahil sa ulan na itinawag ni Marky para sa paglilitis na ito sa isla ng Supreme Snake, malamang hinayaan niya ang lahat na kunin ang anumang gusto nila. Kung hindi, hindi ba mawawala ang kanyang reputasyon? Sa hinaharap, sino ang muling sasali sa kanyang paglilitis? Bukod dito, walang mga tagalabas sa paligid, kaya sasabihin ni Tudor ang totoo nang walang itinatago. Ano? Ang puso ng espiritu ay prutas na pandama. Nang marinig ni Marky York ang mga salitang, spiritual na prutas, bahagyang kumaibot ang kanyang mga talukap, ngunit nang marinig niya ang mga salitang, puso ng espiritual na prutas, agad na napalitan ng gulat ang kanyang ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong ng may pag-aalala na may natatarantang tingin. Oo. Ito ay. Gusto pa sanang ipagpatuloy ni Tudor ngunit pinutol siya ni Terence. Sige, may mga importante pa akong kailangang asikasuhin, kaya hindi ko naiistorbahin pa si Stuart York. Mahinang sabi ni Terence habang hinihila pabalik si Tudor. Sa wakas ay napagtanto ni Tudor na sobra na ang kanyang sinabi. Siya ang saksi sa prutas at sa puso nito, ngunit kay Terence pa rin ang mga ito. Ano ang dapat niyang gawin? Dati, limitado lang ang nasabi ni Tudor bilang paggalang kay Marky York. Pero ngayon, nahimasmasa na rin siya at dali-daling humingi ng tawad, pasensya na, Butler York, aalis na kami. Sandali. Gayunpaman, biglang nagbago ang ekspresyon ni Marky York. Ang kanyang ekspresyon ay naging madilim at nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang agila habang nakatitig siya kay Tudor at sinabing, magsalita ka ng malinaw, anong puso ng espiritual na prutas? Ako. Nanginig si Tudor. Hindi niya akalain na biglang magiging ganito kagalit si Marky York. Sa sandaling iyon, hindi na siya nang ahas pang magsalita. Bamulong na lang siya, nagbibiro lang ako. Bamantong hininga si Terence sa sarili, hindi nakakapagtaka na muntik nang mapatay si Tudor ni Oliver, at pinaglaruan ng dalawa niyang kapatid. Wala siyang mataas na IQ. Nang magtanong si Marky York, kinailangan lang ni Tudor na basta-basta magmukhang puso ng espiritual na prutas para magulo. Halimbawa, ang peking espiritual na prutas na kayang gumalaw. Lahat ng ito ay maaaring basta-basta banggitin. Gayunpaman, pinili ni Tudor ang pinaka-hindi teknikal na kasinungalingan na hindi dapat paniwalaan ni Newman. Gaya ng inaasahan, malamig na hinaranggan ni Marky York ang daanan ni Tudor at sinabing, sabihin mo sa akin, ano ang hitsura ng Heart of the Spirit Sense Fruit? Saan mo ito nakuha? Ako. Nauutal na sabi ni Tudor, hindi alam ang sasabihin.
Yumuko siya para humingi ng tawad, ang kanyang puso ay puno ng pagkakasala kay Terence. Hindi niya dapat pinagkatiwalaan ang Marky York na ito. Naguguluhan ako. Ang nakuha niya sa isla ay sarili niyang swerte. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Woking na magsalita. Naging mapagparaya siya kay Yi daw dahil sa pinagmulan nito, ngunit hindi ibig sabihin nito ay ganoon na siya kay Tiaga sa lahat. Halimbawa, ang ulan na ito ni Marky sa harap niya ay nagparamdam kay Woking ng labis na pagkadismaya. Binuksan niya ang kanyang pinto para makipagnegosyo, at ipinaalam niya ang paglilitis sa isla ng ahas. Binayaran ng kabilang partido ang espiritong si Jade para makuha ang kota, ngunit tinanong niya ito kung ano ang nakuha niya nang hindi sumusuko. Wala kang pakialam dito. Huwag kang makialam. Hindi pinansin ni Marky York si Woking at malamig na sumagot. Hindi man lang siya nito tiningnan. Anong sabi mo? Biglang nagbago ang aura ni Woking, at ang kanyang lakas sa tugatog ng maagang yugto ng bagong Soul Realm ay ganap na nabunyag. Huwag kang maghanap ng gulo. Gayunpaman, tila hindi naramdaman ni Marky York ang aura na ipinapalabas ni Woking. Naroon pa rin ang walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha, na parang wala itong kinalaman sa kanya. Kamatayan ang hinahanap mo. Agad na nagalit si Woking. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at ginamit ang kanyang mental cultivation method. Malapit nang ilabas ang walang awang Ice Force. Gumalaw si Marky York sa pagkakataong ito. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang kanang kamay at nagbago ang kanyang aura. Inilantad niya ang kanyang tunay na lakas. Isa siyang eksperto sa Great Circle ng orihinal na antas. Nanlambot ang mga binti ni Tudor dahil sa aura ng 2 taong ito, lalo na ang Marky na nasa harap niya. Isa siyang napakahusay na nilalang sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Bakit? Hindi ba niya alam ito noon pa? Tutal, si Woking ay isa sa mga tagasunod ni Terence. Bagamat malakas ang kanyang kalaban, hindi siya natatakot at patuloy na hinarap ito ng malamig. Bagamat kinakabahan siya, hindi niya magawang mawala ng mukha para kay Terence. Naniniwala siyang hindi kayang tiisin ng lalaking ito ang kahit isang suntok mula kay Terence. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata. Alam na niya na may mali sa Marky York na ito, ngunit hindi niya inaasahan na isa itong peak nascent Soul Realm Master. Napagtanto ni Terence na ang kanyang kakayahang makita ang lakas ng ibang tao ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa kanyang spirit state. Marahil, limitado pa rin ito ng lakas sa pisikal na estado. Ang gininto ang daliri ay umaasa sa lakas ng foundation stage at hindi kayang makita ang mga masters na mas mataas sa kanya. Ngunit hindi ito mahalaga, isa lamang itong kompletong nascent soul stage, iyon lang. Biglang kumalat ang banal na pakiramdam ni Terence, direktang pumalit sa presyon kay Woking. Tumingin siya kay Marky York at sinabing, ayaw naming magdulot ng gulo, pero huwag mo kaming pilitin. Bukas ka sa pakikipagnegosyo. Ano ang kinalaman nito sa kung ano ang makukuha namin? Nang makitang kayang tiisin ni Terence ang pressure ng kanyang peak nascent soul realm at makihati sa pasanin ni Woking, labis itong ikinagulat ni Marky York. Hindi niya kailanman tinitignan si Terence dati. Sa kanyang paningin, si Terence ay kapantay ni Tianyong at Tudor. Kaya naman, si Woking ang pinakakinatatakutan niya sa kanilang tatlo. Hindi niya inaasahan na may nakatagong eksperto pala rito. Hindi niya alam ang lakas ni Terence, pero alam niyang isa lang orihinal na sanggol si Terence. Pero, hindi naman dapat ito masyadong malakas. Tutal, bahagya lang ang pressure na tinanggap niya kay Woking at hindi niya ito nilaban. Nangangahulugan ito na kahit pagsamahin ni Terence at Woking ang kanilang lakas, hindi nila ito kayang labanan. Pero kahit na ganoon, ayaw pa rin niyang makipaglaban kina Terence at Woking. Bagamat isa siya sa mga nangungunang nilalang sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, nahaharap pa rin siya sa matinding pressure na sabay na labanan ang 2 bagong silang na soul expert. Maaari pa nga itong humantong sa kanilang parehong pinsala. Kaya, kung kaya itong lutisin ng isang tao gamit ang mga salita, dapat siyang gumamit ng mga salita. Negosasyon ang dapat gawin. Kaya kung gumawa ng ibang mga bagay pero hindi ang puso ng espiritu na siyang bunga ng sense fruit. Wika ni Marky York. Bakit?
Ngumiti si Terence, nagtataka talaga ako, anong patakaran ang nagsasabing hindi ko maaaring kunin ang puso ng prutas? O binago mo ba ito sa huling sandali? Hindi, ang puso ng prutas ng kamalayang espiritual ang siyang pinagmumulan ng prutas ng kamalayang espiritual sa mataas na isla ng ahas. Kung kukunin mo ang puso ng prutas ng kamalayang espiritual, wala nang mga prutas ng kamalayang espiritual dito, at walang sino man ang sasali sa pagsubok. Seryosong ipinaliwanag ni Marky York ang dahilan. Naunawaan na ngayon ni Terence, kaya iyon ang nangyari. Ngunit ang pagkakaintindi rito ay isang bagay, naawa siya sa Panginoong Ulan na ito, dahil wala na siyang ibang negosyo sa isla ng ahas sa hinaharap, ngunit wala siyang planong sumuko. Sa mundo ng paglilinang, ang hindi kinakailangang pakikiramay ay katumbas ng pananakit sa sarili. Kailangan din ni Terence ang puso ng prutas, ang tumor sa kanyang katawan ay hindi pa gumagaling. 5,464. Ano ang gagawin ni Terence sa kanyang sarili kung isauli niya ang prutas? Pasensya na, pero kahit ganoon, hindi ko maibabalik sa iyo ang puso ng split sense fruit. Binuka ni Terence ang kanyang bibig, ngunit hindi naman masyadong malakas ang kanyang boses, hindi naman sinasabi ng mga patakaran ninyo na hindi namin maaaring kunin ang puso ng soul mindful fruit, at gumastos din kami ng malaking pera para makapasok, hindi ba sa tingin ninyo ay medyo sobra na ang inyong kahilingan? Hindi ko inaasahan na may makakakuha nito. Nagsabi ng totoo si Marky York, halos imposible iyon. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo, pero hindi ko hahayaang kunin mo ito. Kung hindi, magiging kapabayaan ko ito sa tungkulin, at hindi ako pababayaan ng Panginoon ng isla. Kaya, lahat, pasensya na. Babayaran ko na ang halaga sa pagkakataong ito, pero pakibalik na lang ang puso ng prutas na may espiritu. Pasensya na, imposible yan, hindi naman kailangan ni Terence ng mga spiritual jade. Ibalik man ang mga ito o hindi, ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa puso ng espiritual na prutas? Isa pa, muntik nang mapunta si Terence sa ika-4 na dimensyon para makuha ang puso ng prutas. Masyadong mapanganib na ibalik ito. Huwag mo akong pilitin, halatang galit na galit si Marky York, at naiinis si Terence sa inasal niya, alam mo ba kung sino ang kausap mo? Balak mo ba talagang maging kaaway ang Snake Island natin? Hindi ko talaga ugali ang magkaroon ng kaaway kahit saan, pero kung gusto mo talaga akong kalabanan, tatanggapin ko na lang. Umiling si Terence nang walang magawa. Sabihin mo nga sa akin, ano ang gagawin natin? Napakagaling. Biglang tumaas ang aura ni Marky York, at lalong humigpit ang ekspresyon ni Wooking habang inihahanda niya ang sarili para sa labanan. Sa kabilang banda, si Tudor ay labis na natakot kaya't matagal nang namutla ang kanyang mukha. Naupo siya sa gilid, nanginginig ang buong katawan. Nakalimutan pa nga niyang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Siyempre, hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili kahit na gusto niya. Napakalaki ng pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ng mga taong nakikipaglaban. Ah, napakaganda naman. Makikipag-away ka ba? Tumanggaw si Terence. Ano sa tingin mo? Napakunot ang noo ni Marky York. Ginalaw niya ang kanyang mga kamay, at biglang bumukas ang kanyang mga manggas. Parang dalawang makamandag na ahas, lumipad sila patungo kina Terence at Wooking. Hindi alam ni Terence kung dapat ba niya itong tawaging mayabang o may kumpiyansa. Isa laban sa dalawa. Umiling si Terence habang walang magawa, at gumalaw din. Sa sumunod na sandali, ang Furious Rain Marky ay bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Walang anumang babala, siya ay parang isang bangkay na nawala ng kaluluwa. Nahirapan si Wooking na huminga. Kahit nakita na niya ang kapangyarihan ni Terence, ang kalaban niya ngayon ay isang peak nascent soul realm. Gulat na gulat pa rin siya. Tapos na ba ang laban ng ganoon na lang? Kahit si Wooking ay nakaramdam na medyo katawa-tawa. Napakalupit ng amo niya na hindi niya alam kung paano ito ilalarawan. Natulala si Tudor habang nakamasid mula sa gilid. Anong nangyayari? Bakit hindi pa nagsisimula ang labanan at lumuhad na ang ekspertong nasa tuktok ng advanced stage ng orihinal na antas? Hindi ba't nakakapagtaka ito? Kinuskos niya ang kanyang mga mata, sinusubukang tingnan kung nananaginip lang siya.
Ngunit sa kasamaang palad, si Marky York ay nakahiga pa rin sa lupa at walang anumang paggalaw. Malamig na tumawa si Woking at saway, ang lakas ng loob mong makipagtalo sa boss mo gamit ang kaunting husay mo. Masyado kang mayabang, di ba? Nasaktan ka ba? Medyo nawala ng malay si Terence, pero wala siyang oras para pakialaman ang mga kalokohan ni Woking. May mas importante pa siyang gagawin, at ayaw niyang saktan si Marky York. Tutal, wala namang saysay ang makipag-away sa isla ng ahas. Makatwiran din ang mga sinabi ng kabilang panig. Kung ibang tao lang iyon, isugol na nila ang kanilang buhay para sa puso ng prutas ng kamalayang espiritual, nakatayo sa dalawang magkaibang panig, imposibleng sabihin kung sino ang tama at kung sino ang mali. Kumusta? Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Tanong ni Terence habang nakatingin sa kaluluwa ni Marky York, na nawawala sa madilim na espasyo. Nang mga atakihin na ni Marky York sina Terence at Woking, bigla niyang naramdaman na parang may kung anong humila sa kanyang essence spirit, at agad siyang dinala sa isang madilim na espasyo. Limitado ang sakop ng madilim na espasyong ito, at ito ay nakasarang mabuti mula sa lahat ng direksyon. Kahit anong gawin niya, hindi siya makalabas. Sa isang iglap na puno ng kawalan ng pag-asa buong katawan niya. Sa katunayan, kung si Terence iyon bago siya pumasok sa isla ng ahas, mahihirapan siyang hilahin palabas ang kaluluwa ni Marky York ng ganoon kadali. Pangalawa, hindi naman lubusang walang kalaban-laban si Marky York. Naghanda na siya para sa labanan. Sa ganitong mga sitwasyon, mas magiging mahirap para sa kanya na magtagumpay. Ngunit nagawa ito ni Terence ng madali at masaya, lahat salamat sa pagsasama sa espiritu ng buwaya na lumalamon ng kalangitan. Ang lalaking iyon ay isang tugatog na bagong silang na kaluluwa, at pagkatapos makipag-isa kay Terence, ang lakas ng espiritu ni Terence ay biglang tumaas. Bagamat may ilang mga kapintasan dito, hanggat hindi nito nilalamon ang sinaunang espiritu ni Marky York, hindi dapat maging problema na basta na lang itong kunin at ilagay sa pendant na jade. Ikaw. Paano mo nagawa yun? Saan ba ang lugar na ito? Anong mahiwagang kayamanan ang meron ka? Halos mawalan na ng malay si Marky York nang marinig niya ang boses ni Terence. Hindi, isa itong bagong martial technique. Hindi mo lang talaga naririnig yan. Malamig ang boses ni Terence, kung magtatagal ka rito ng masyadong matagal, mamamatay ang katawan mo, at unti-unti kang mawawala dahil sa kawalan ng malay. Sa madaling salita, mamamatay ka rin sa bitag ko sa hinaharap. Ikaw. Ako. Gusto sanang hilingin ni Marky York kay Terence na pakawalan siya, pero hindi niya magawa. Bakit naman siya hahayaang umalis ni Terence? Sa ganitong kakayahan, hindi ba niya magagawa ang anumang gusto niya sa kanya? Hindi niya kailangang magsabi ng kahit ano tungkol sa paghihiganti dahil hindi siya makakalabas. Pwede na kitang palabasin, pero huwag ka nang gumawa ng gulo ulit. Kung hindi, hindi na ako magiging madali kausapin sa susunod, sabi ni Terence na parang alam niya ang iniisip ni Marky York. Ako. Okay. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Marky York. Bagamat ayaw niyang sumuko sa puso ng espiritual na prutas, kailangan niyang sumuko para mabuhay. Tutal, sa harap ng isang tunay na eksperto, wala siyang paraan para makipagtawaran. Sana ay hindi mo hanapin ang sarili mong kamatayan pagkalabas mo. Dahil doon, ibinalik ni Terence ang kanyang espiritu. Biglang gumalaw ang katawan ni Marky York, na ikinatakot ni Woking. Mabilis niyang inihanda ang sarili para sa labanan, ngunit pinigilan siya ni Terence gamit ang isang pagkumpas ng kamay, ayos lang. Huwag mo siyang alalahanin. Hindi na siya maglalakas loob na magpanggap. Medyo nawala ng malay si Marky York matapos marinig ang mga sinabi ni Terence, naisip niya, kailan ako nagkunwari. Akala ko sigurado na kayong natanggap ko na, pero sino ang mag-aakala na ganito kayo kalakas? Phew! Nagpahinga si Marky York sa lupa ng kalahating araw bago niya inayos ang kanyang Yuan Shen. Maingat siyang tumayo at tumingin kay Terence nang may maingat at magalang na tingin, ito. Senior. Kung wala nang iba, aalis na tayo. Ayaw sayangin ni Terence ang kanyang hininga. Sandali lang. Agad na bahala si Marky York at dali-daling sumigaw. Anong problema? At gusto mo kaming makipag-away? Kumunat ang noo ni Terence, medyo naiinis.
Bakit ang songgit mo ngayon na pinalabas nakita? 5,465. Hindi, Senyor. Ang puso ng espiritual na prutas ay talagang napakahalaga sa amin. Alam mo, maingat na sabi ni Marky York. Natawa si Terence sa mga salitang iyon, gusto mo pa ring bawiin ang puso ng spirit sense fruit. Hindi ka ba talaga takot sa kamatayan? Hindi, Senyor, mali ang pagkakaintindi mo. Ang ibig kong sabihin ay, maaari ba tayong magpalit? Taos puso ako. Maaari kitang isama para makita ang Panginoon ng isla. Mabilis na sabi ni Marky York. Gusto mo ba akong dalhin sa Island Master para maasikaso niya ako? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata, sigurado ka bang katapat ko ang Island Master mo? Hindi ka papatayin ko. Senyor, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi naman ganoon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang gumamit ng isang bagay para ipalit ito, paliwanag ni Marky York nang may mapait na ngiti. Sige, kung ganoon, hayaan mong pumunta rito ang iyong Island Master. Bakit ko siya pupuntahan? Limitado na ang oras ko, at limitado na rin ang pasensya ko. Dapat mo siyang kontaken agad. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Sa katunayan, gusto rin ni Terence na makita kung sino ang misteryosong Island Master na ito ng Snake Island. Ang kanyang binagong soul catcher na kamay ay kakaunti pa rin ang karibal. Ang ating Isla Master. Hi, paano ko ba ito sasabihin? Medyo naging alanganin ang ekspresyon ni Marky York. Medyo espesyal siya at hindi makakapunta rito, kaya patawarin mo sana siya, Senyor, at tanungin mo kung maaari. Tumawa si Terence, gusto niya akong makita at pinipilit niya akong umalis. Paano kung isa itong taksil na plano? Anong iniisip mo? Senyor, magagarantiya ko po na tayo ay lubos na taos puso. Kakausap ko lang sa Island Master at tuwang-tuwa siyang makita ka. Maaari kayong magkaroon ng pantay na negosasyon at tingnan kung maaari nating gamitin ang iba pang mabubuting bagay upang ipagpalit ang puso ng espiritual na prutas na nasa iyong mga kamay. Kung hindi, hindi ka namin pipilitin. Oh! Gulat na tumingin si Terence kay Marky York. Kailan siya nakipag-usap sa Island Master? Maaari kayang mayroon siyang marka ng espiritual na kamalayan ng Island Master sa kanya. Maaari silang mag-usap sa pamamagitan ng banal na pandama. Dapat ganito. Dahil dito, lalong naging interesado si Terence sa misteryosong Island Master na ito. Isa itong magandang teknik, mas mahusay pa kaysa sa energy voice transmission ni Terence. Gusto itong matutunan ni Terence. Gayunpaman, nagkunwari pa rin siyang hindi masaya sa panlabas na anyo. Ah, talaga? Ano ang lakas ng Island Master mo? Ito. Taglay ang lahat ng nararapat na paggalang, hindi rin ako masyadong sigurado. Ang alam ko lang ay mas mataas ang lakas ng Island Master kaysa sa akin, mapait na ngiti ni Marky York. Sa oras na ito, lumabas mula sa hanay ng mga teleportasyon ang ilang mga disipulo mula sa ibang mga sekta. Nang makita nila sina Marky York at Terence na nag-uusap, hindi nila ito ginulo. Tutal, alam nila ang lakas ni Woking. Hindi na nagsalita pa si Terence matapos makita ang mga tao. Tumanggaw siya, sige, ikaw ang manggenguna. Wuching, mauna na kayong bumalik ni Tudor. Dahil doon, ginamit ni Terence ang kanyang chi upang makipag-usap sa dalawa, nagpa siya kung saan magkikita upang hindi siya marinig ni Marky York. Hindi mahalaga kung pupunta si Terence upang makita ang may-ari ng isla, kahit ano pa ang lakas niya, tiwala si Terence na makakatakas siya. Gayunpaman, hindi magawa ni na Woking at Tudor. Mas makabubuti para sa kanila na umalis muna. Ayaw nilang hindi sila maalaga ni Terence. Sige. Hindi masyadong nagsalita si Woking, ni hindi rin nagtanong. Hinailan niya si Tudor at umalis. Ang mga alipin na tulad nito ay madaling pakisamahan, at sa tingin ni Terence ay isa itong magandang personalidad. Manguna ka, kinausap lang ni Terence si Marky York pagkatapos umalis ni na Woking at Tudor. Sige, dito lang po kayo, Senyor. Mapangakit na senyales ni Marky York. Hindi niya pinigilan sina Woking at Tudor sa pag-alis, at halata naman na ayaw niyang pahirapan sila.
Sa sandaling ito, sigurado si Marky York na si Terence ang gulugad ng tatlo, at ang puso ng prutas ay tiyak na nasa Terence. Sinundan ni Terence si Hal at naglakad pasulong sa maliit na daanan ng isla ng ahas sa katamtamang bilis. Sa isang kisap mata, nakarating sila sa isang lugar na walang tao sa paligid. Halata na mayroong isang pormasayo ng teleportasyon dito, katulad ng nasa pagsubok. Ito ang lugar. Itinuro ni Marky York ang pormasayo ng teleportasyon at sinabing, makikita natin ang Panginoon ng Supreme Snake Island pagkatapos nating dumaan sa pormasayo ng transportasyong ito. Nagkibit balikat si Terence. Hindi siya natatakot sa mga panlilinlang ni Marky York, dahil maaari siyang patayin ni Terence anumang oras at bumalik sa Tianjia Island sa kanyang anyong essence spirit. Kumuha si Marky York ng ilang spiritual jade mula sa kanyang bag at inilagay ang mga ito sa isang maliit na aparatong parang altar ng pagsasakripisyo sa tabi ng teleportation array. Pagkatapos, isang puting ilaw ang kumislap na nagpapahiwatig na ang teleportation array ay na-activate na. Pakiusap po, Senior. Sabi ni Marky York. Tumanggaw si Terence at naunang pumasok. Dahil sa lakas ng loob at tapang na iyon, humanga si Marky York sa kanya. Sumunod siya sa likuran at pumasok sa pormasayo ng teleportasyon. Ang pumasok sa mga mata ni Terence ay isang makitid na daan na may mahinang liwanag. Tila ito ang kuweba sa ilalim ng lupa ng isla ng ahas. Nakita ni Terence na dumating si Marky York at nagtanong, paano? Ako na ang manggenguna, Senior. Nauna si Hal nagsimulang manguna. Makipot ang daan at maraming sangandaan. Pamilyar si Hal sa paglalakad sa unahan, ngunit madaling matindaan ni Terence ang daan matapos itong tahakin ng isang beses. Hindi magiging problema para sa kanya na lumabas mismo. Sa magkabilang gilid ng daan, may mahinang liwanag. Hindi niya alam kung ano ang ilaw na iyon, ngunit kahit na madilim, malinaw niyang nakikita ang kalsada sa ilalim ng kanyang mga paa. Naglakad silang dalawa paarap at sa wakas ay nakarating sa isang pinto. Lumapit si Marky York at gumawa ng ilang senadoryas ng kamay sa harap ng pinto. Mula sa pananaw ni Terence, bawat isa sa kanyang mga senadoryas ng kamay ay naglalaman ng purong chi, at ang lakas ng bawat senadoryas ng kamay ay magkakaiba. Dapat itong maging isang uri ng password para mabuksan ang pinto. Isa-isa itong kabisado ni Terence dahil eksperto siya sa panggagaya. Pakipasok po. Sabi ni Marky York kay Terence pagkatapos ilagay ang password. Nakasara pa rin ang pinto. Tumaas ang kilay ni Terence, at dahan-dahang bumukas ang pinto pagkaraan ng ilang sandali. Isang nakasisilaw na liwanag ang nagmula sa loob. Malinaw na mas malinaw ang paningin dito kaysa sa labas. Siyempre, sanay na si Marky York dito. Hinintay niya munang pumasok si Terence bago sumunod sa likuran. Malaki ang bulwagan na ito, at ang liwanag ay nagmumula sa mga batong maaaring maglabas ng liwanag sa paligid ng bulwagan. Sa madaling salita, ang lugar na ito ay hindi pa rin konektado sa labas ng mundo, at dapat ay nasa ilalim pa rin ng lupa. Napakaluwag ng bulwagan. Wala nang iba pa kundi ang kumikinang na mga bato sa mga halijing bato. Sa gitna ng bulwagan, mayroong isang napakalaki at malaking plataporma, at sa plataporma ay isang sinaunang espiritu. Nagulat si Terence, hindi niya inaasahang makakakita ng isang essence spirit dito. Maaari kayang ang Panginoon ng Supreme Snake Island na nabanggit ni Marky York noon ay ang primordial spirit na ito sa harap niya. Ang espiritu ay nasa anyo ng isang puting hamog, at hindi matukoy ni Terence kung ano ito mula sa hugis nito. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin kay Marky York nang may paghihinala, naghihintay ng kanyang paliwanag. 5,466. Hindi pinansin ni Marky York ang kaina-hinalang tingin ni Terence. Sa halip, yumuko siya at mabilis na naglakad paarap, magalang na yumuko sa kaluluwang nasa entablado, Panginoon ng isla, dinala ko siya rito. Nagulat si Terence sa eksenang ito. Akala niya ang amo ni Marky York ay isang cultivator na mas malakas kaysa sa kanya, ngunit alam niyang isa itong essence spirit. Gayunpaman, ang sinaunang espiritu sa mataas na plataporma ay tiyak na hindi madaling gawing magalang si Marky York, isang peak expert ng Great Circle ng Nascent Soul Realm. Pagkatapos magsalita ni Marky York, nagsalita ang sinaunang espiritu, "Kumusta, batang tao?"
Pagkatapos ng maraming taon, isa ka sa iilang taong nakita ko. Kumusta, hindi ka ba nasasabik at proud? Natigilan si Terence, bakit ba ang gaan ang loob ng espiritong ito? Hindi ba niya naiintindihan ang sitwasyon? Siya ang nagmakaawa sa kanya na pumunta at makipagkita sa kanya. Paano niya nasabi na masaya at may karangalan siyang makita ito? Kinuha mo ang puso ng espirito ng sense fruit. Hindi na hinintay ng espirito sa entablado na magsalita si Terence at nagpatuloy na lang sa pagtatanong. Tama, kumunot ang noo ni Terence, narinig ko mula sa lalaking yun na ito na gusto mo raw makipagkasundo sa akin. Ibigay mo ang puso ng espiritual na prutas at hahayaan kitang mabuhay. Hindi man lang pinansin ng espiritu sa entablado ang tanong ni Terence, at mayabang na nag-utos ng may paghamak. Para bang isang walang kwentang langgam si Terence sa paningin niya, at isa na itong malaking regalo para sa kanya ang makausap man lang si Terence. Oh! Ito na ba ang tinatawag mong kasunduan? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata at ngumiti sa halip na magalit habang nakatingin kay Marky York. Bahagyang nanginig ang katawan ni Marky York. Malalim ang pagkakaintindi niya kung gaano kaitikot si Terence. Bagamat ang master sa entablado ay isang makapangyarihang nilalang sa kanyang paningin, wala siyang gaanong kumpiyansa na harapin ang kakaibang Terence, Island Lord, ngayon lang. Tumahimik ka nga, walang kwentang nilalang. Nang ibuka ni Marky York ang kanyang bibig para magsalita, naputol siya ng malamig na boses ng Yuan Spirit, hindi mo ba naiisip na nakakahiya ang tawaging junior ng isang mahinang tao? Umiling si Marky York. Tahimik ang isang bagong galing sa Soul Realm Master habang nakatitig kay Terence ng alanganin. Ha! Walang pakialam si Terence, dahil wala kang sinseridad sa kasunduan, itigil na natin yan. Bye-bye. Sa puntong ito, nakita ni Terence na talagang gustong makipagkalakala ni Marky York sa kanya, ngunit hindi man lang siya makapagsalita sa harap ng espiritong Yuan na ito. Haha, gusto mo nang umalis. Bata, teritoryo ko ito, paano kita hahayaang umalis ayon sa gusto mo? Sumanghal ang primordial spirit sa mataas na plataporma, at ang mga di nakikitang vortex ng espiritual na kamalayan ay agad na sumulpat sa walang laman na bulwagan. Maagang yugto ng mahiwagang kaharian ng pag-akyat. Inaasahan na ito ni Terence, ngunit nagulat pa rin siya nang maramdaman ang lakas ng espiritu ng asensya na ito. Hindi ba't sinasabing ang pinakamalakas na tao sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban ay nasa tugatog ng orihinal na antas? Paano lumitaw ang isang sinaunang espiritu ng maagang yugto ng mahiwagang kaharian ng ascension? Gayunpaman, ang spirit sense ni Terence ay umabot na sa kalagitnaan ng misteryosong Ascension Realm, at mas marami na siyang natutunan tungkol sa paggamit ng kanyang essence spirit kamakailan lamang. Ang misteryosong essence spirit na ito sa early stage ay walang kwenta para sa kanya. Ang Island Lord na ito ay hindi mahilig pumatay, kaya bibigyan kita ng huling pagkakataon. Gamitin mo ang buhay mo para ipagpalit ang puso ng espiritual na prutas. Gusto mo bang makipagpalit o hindi? Magdesisyon ka agad. Tila sigurado ang sinaunang espiritong iyon. Ang daldal naman ng mga salita. Isang sinaunang mystic ascension primordial spirit, dapat isa ka sa pinakamalakas sa sinaunang martial world. Hindi nakakapagtaka na napaka-arrogant mo. Natatawang sabi ni Terence. May mga mata ka pa ba? Ang makita na ang Island Lord na ito ay nasa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm, marami ka nang alam. Tila nagulat din ang Primordial Spirit. Sa sinaunang martial world, ang profound stage ay isang alamat, ngunit itinuro ni Terence ang kanyang lakas sa isang pangungusap lamang. Hindi nakakapagtaka na si Marky York ay walang kapantay para sa kanya. Kung makakalaban niya ang isang practitioner na nasa mga unang yugto ng misteryosong Ascension Realm, ang kamay ni Terence na mga agaw ng kaluluwa ay maaaring hindi kasing dali ng laban kay Marky York, ngunit laban sa Yuan Shen ng isang maagang yugto ng misteryosong Ascension Realm, walang dapat ikatakot. Sa isang pagkumpas ng kanyang mga kamay, dalawang apoy ng refinement ang pumutok, na madaling sumire sa dalawang hindi nakikitang whirlpool. Para kay Terence ngayon, ang apoy ng refinement ang pinakasimpleng paraan upang harapin ang mga kalaban ng Essence Spirit. Hindi ito malakas, ngunit praktikal ito. Kawili-wili. Nagulat ang mga nasa entablado sa matinding kahusayan ni Terence, ngunit mas interesado siya kay Terence.
Ang spirit sense vortex sa bulwagan ay isa lamang maliit na panlilinlang niya. Tutal, ang lakas ni Terence ay nasa peak foundation stage pa lamang. Kahit na matalo si Marky York kay Terence, hindi niya talaga magagamit ang kanyang ultimate move. Gayunpaman, gaano man kaliit ang panlilinlang, ito pa rin ay panlilinlang ng isang misteryosong Ascension Cultivator na nasa maagang yugto pa lamang. Ang katotohanang kayang sirain ni Terence ang dalawang whirlpool ng napakadali ay sapat na upang maakit ang atensyon ng espiritu. Dahil ayaw mong makipagkalakalan, tutuperin ko ang hiling mo. Bago pa matapos si Yuan Shen, 10 spirit sense vortex ang lumitaw sa paligid ni Terence, na pumupunit sa katawan ni Terence, o sa halip, sa Yuan spirit sa katawan ni Terence. Kung isa itong cultivator na tulad ni Marky York, masasabi ng may katiyakan na ang kanyang primordial spirit ay agad na mabubunot ng espiritual na kamalayang whirlpool na ito. Kahit na hindi ito tuluyang mapunit, tiyak na magdurusa ito ng ilang pinsala. Gayunpaman, si Terence ay isang pisikal na katawan na nabuo mula sa kanyang essence spirit, at ang kanyang lakas ay mas mataas lamang kaysa sa essence spirit na nasa entablado. Wala siyang masyadong pakialam sa mga spirit vortex na ito. Ang galaw na ito ay medyo katulad ng kamay na umaagaw ng kaluluwa, ngunit hindi ito gaanong mapang-api. Ngunit medyo mas mapanira ito sa kaluluwa kaysa sa kamay, at maaaring pag-aralan ito ni Terence kapag may oras siya. Malakas ang pagnanais ni Terence para sa mga primordial spirit attack ngayon, at bihira siyang makatagpo ng isang primordial spirit master, kaya agad niyang naisip na matuto ng ilang galaw. Maraming benepisyo ang nakuha ni Terence mula sa buwaya na kumakain ng langit, at ngayon ay nakilala niya ang isang taong mas malakas pa sa buwaya na kumakain ng langit. Kahit na hindi niya makuha ang espiritual na bunga at ang puso ng espiritual na bunga, sulit ang paglalakbay na ito sa isla ng ahas. Nang malapit ng maranasan ni Terence ang teorya sa likod ng mga spirit vortex na ito, biglang binawi ng spirit sa plataporma ang lahat ng mga vortex. Kakaibang bata ka. Malinaw na nasa larangan siya ng pagtatayo ng pundasyon, pero kaya niya palang magtagal ng kahit isang beses sa aking dinidiyos na kaluluwang whirlpool na hindi umaalis sa kanyang katawan ang kanyang sinaunang espiritu. Tumingin ang espiritu kay Terence at bumulong sa kanyang sarili. Nang marinig ito ng kalapit na Marky York, gusto niya talagang sabihin sa kanyang Panginoon na hindi ito isang mahinang tao sa malaking bilog ng yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Isa siyang taong kayang pumatay sa akin, isang peak nascent soul realm cultivator, sa loob lamang ng ilang segundo. Biglang nagbago ang isip ng Panginoon ng isla. Mukhang interesante ka. Paano kung ibigay mo ang puso ng espiritual na prutas, at tatanggapin ka ng Panginoon ng isla bilang nakababatang kapatid at hahayaan kang maging punong kaitiwala ng islang ito? Pagkatapos, bibigyan kita ng espiritual na prutas, kaya bilasan mo at lumuhad ka para magpasalamat sa akin. 5,467. May problema ba sa utak ng lalaking ito? Nakain ka ba ng napakaraming brain dead pills? Pakiramdam ni Terence ay tinamaan siya ng kidlat. Lumingon siya kay Marky York na may kakaibang ekspresyon. Kukunin si Terence bilang tagasunod. Punong kaitiwala. Lumuhad at magpasalamat. Salamat, 8 henerasyon ng mga ninuno. Mas lalong napahiya at nawala ng masabi si Marky York. Hindi niya alam ang sasabihin, pero ibinigay lang sa kanya ni Terence ang posisyon niya bilang malaking manager nang walang anumang paliwanag. Kahit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng isang taong tamad, pakiramdam niya ay may katuturan ang mga sinabi ni Terence. Siyempre, hindi niya iyon sasabihin ng malakas kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Hindi dapat pakialaman si Terence, at gayon din ang kanyang Island Master. Isa siyang tugatog ng pag-iral sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, at ang gusto lang niyang gawin ngayon ay humiga at magkunwaring patay. Anong problema? Inalok ko na sa iyo ang mga paborebleng kondisyon pero naghahanap ka pa rin ng kamatayan. Puno ng gulat ang boses ng sinaunang espiritu sa mataas na plataporma. Hindi siya nagkukunwari. Para sa kanya, kahit medyo kakaiba si Terence, isa pa rin siyang langgam. Ang pagbibigay sa kanya ng ganitong kondisyon ay tiyak na tanda ng kanyang pagkabukas palad. Kung hindi alam ni Terence kung ano ang makabubuti para sa kanya, magiging napakawalandiya niya. Napakarami ko nang nakay na table task para sa pinsala sa utak.
Umiling si Terence at nagkibit balikat, kalimutan mo na yan, tinatamad akong makipag-usap sa'yo ng walang katuturan. Dahil hindi ka sinsero, palpak ang kasunduan. Dahil doon, ginamit ni Terence ang kanyang mga butterfly microstep at mabilis na umatras. Nasabi ko na nasa teritoryo ka ng Island Lord na ito, paano ka nakaalis ng ganoon kadali? Sumanghal ang primordial spirit, at ang mga halijing bato sa paligid nito ay nagsimulang magliwanag ng maliwanag. Ang manipis na sinag ng liwanag na nakikita ng hubad na mata ay nagsimulang magsalikop, nakapalibot sa buong hall at bumuo ng isang malaking hola. Sandaling tumigil si Terence. Ayaw niya talagang umalis, gagamit na lang sana siya ng super butterfly microsteps o kahit super limit butterfly microsteps. Ang dahilan kung bakit niya ginamit ang butterfly microsteps ay para bigyan ng pagkakataon ang espiritu na umatake, para maipagpatuloy niya ang pag-aaral ng mga kasanayan sa pag-atake ng espiritu at matutunan ang mga ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay hindi direktang umatake, kundi gumawa ng hola. Kapag malapit na siya sa liwanag, ang pendant na jade ay magpapadala ng babala. Malinaw na magiging lubhang mapanganib kung hahawakan niya ito. Habang siya ay huminto, nagpadala siya ng isang apoy na nagpapadalisay upang tingnan kung masisira niya ang liwanag. Sa kasamaang palad, namatay ang apoy nang walang kahit isang kislap nang tumama ito sa liwanag. Buong pagmamalaking tumawa ang sinaunang espiritu sa entablado at sinabing, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Sinasabing walang sino man ang makakapagpasaya sa akin sa aking teritoryo. Kahit ang sinaunang buwayan na kumakain ng kalangitan ay walang magagawa sa aking teritoryo, lalo na ang isang simpleng perpektong tagapagtanggol ng pundasyon na tulad mo. Natigilan si Terence nang marinig ang mga salita, kakaiba ang ekspresyon sa kanyang mukha. Buwayan na kumakain ng langit. Parang wala kang magagawa sa kanya. Natigilan ang kanyang sinaunang espiritu. Umubo siya at sinabing, ito. Ang buwayan na kumakain ng langit ay isa na lamang kaawa-awang kaluluwang pag-alagala ngayon. Parang nakilala mo na siya dati. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung hindi ka susuko, mas masahol pa ang kahihinatnan mo kaysa sa kanya. Ang buwayan na kumakain ng langit ay isang pag-alagala na kaluluwa, ngunit ang iyong ahas ay tila hindi gaanong mas malakas kaysa dito. Tiningnan ni Terence ang espiritu ng asensya ng may bahagyang ngiti. Kung hindi dahil sa mga tumor sa pandaman ng espiritu, ang buwayan na kumakain ng langit ay nasa simula o tugatog na ng maagang yugto ng mystic ascension. Kung tutuusin, ang 34 na prutas ng pandaman ng espiritu ay walang kabuluhan. Kung tungkol naman sa pagkakakilanlan ng sinaunang espiritong ito, halata na. Sino pa ba ang maaaring lumaban sa buwayan na lumalamon ng langit at magdulot ng paghihirap sa magkabilang panig? Bukod sa ahas na tay ng isla ng ahas na tay. Ang galing ng mga mata mo. Walang itinago si Taishi at inamin ang kanyang pagkakakilanlan. Tungkol naman sa mga nakakahiyang sinabi ni Terence, pinili niyang huwag pansinin ang mga ito. Hindi ko inaasahan na makikilala mo ang Island Master na ito. Dahil kilala mo ang tunay na katawan ng Island Master na ito, dapat kang maging mas mataktika at ibigay ang puso ng espiritual na prutas. Ang buong Supreme Snake Island ay binago mula sa katawan ng Island Master na ito. Kung gusto mong mamatay, subukan mong tumanggi. Susubukan ko. Kumunat ang noo ni Terence at humajijek, ang buwayan na kumakain ng langit ay pag-alagala sa isla ng ahas, at wala kang ginawa sa kanya. Sa tingin mo ba matatakot mo ako sa pagyayabang na ang isla ng ahas ay katawan mo? Sobrang nadismaya ang espiritu ni Tai. Talagang kinukutya ito ng lalaking ito. Parang tinak sa puso ni Tai ang buwayan na kumakain ng langit, pero kailangan lang siyang saksakin ni Terence ng paulit-ulit. Kung hindi mo alam kung ano ang makabubuti para sa iyo, maaari kang mamatay para sa Panginoon ng isla na ito. Galit na galit ang sinaunang espiritu ni Tai. Daan-daang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa mga halijing bato at nagtipon sa paligid ni Terence. Hindi ito ang sariling kasanayan sa pakikipaglaban ng kaluluwa ni Taishi, ngunit ito ay nakumpleto sa pamamagitan ng pormasyong itinayo rito. Ito ay libu-libong beses na mas malakas kaysa sa consciousness vortex. Namutla ang mukha ni Terence, kung hindi dahil sa babala ng Jade, hindi sana niya maiiwasan ang atake kahit gumamit pa siya ng super butterfly microstep.
Malubha ang magiging pinsala niya kung matamaan siya. Naalerto ang Jade ng mga ilaw na ito na nangangahulugang maaari nitong ipagbanta ang buhay ni Terence. Sa ganitong bilis, hindi man lang magagawang maging espiritu ni Terence sa paglipas ng panahon. Maaari talaga siyang malinlang ng essence spirit ng ahas. Ano? Bulalas ni Tai. Nawala ang figure ni Terence pagka-atake niya. Sumablay lahat ng kanyang mga atake. Ito ay isang bagay na hindi pa niya nararanasan noon. Bago pa man muling makalapit ang essence spirit ni Taishi kay Terence, lumitaw na si Terence sa plataporma na parang multo, isang hakbang na lang ang layo mula sa essence spirit ni Taishi. Walang galang na hindi gumanti. Kataas-taas ang amo ng isla ng ahas, tanggapin mo naman ang regalo ko. Malamig na ngumiti si Terence habang inilalabas ang kanyang essence spirit. Lumalamon ang sinaunang espiritu. Napasigaw sa takot ang ahas nang maramdaman niyang nilalamon ni Terence ang kanyang espiritu. Noong una ay ayaw ni Terence na lumunin ang espiritu ni Ahas Tai. Tutal, ang paglamon sa espiritu ng buwaya na kumakain ng langit ay nagdulot kay Terence ng malalaking benepisyo, ngunit nakadagdag din ito sa mga nakatagong panganib ng mga tumor ng espiritong iyon. Kung hindi naman kinakailangan, ayaw ni Terence na ipagpatuloy ang paglamon sa mga espiritu. Gayunpaman, ang essence spirit ng Taishi ay nagbabanta na sa kaligtasan ni Terence, kaya ginamit niya ito. Arg! Lumalamon ang primordial spirit. Alam mo naman kung paano lumunin ang primordial spirit. Ah! Hindi. Tumigil ka. Senior, iligtas mo ang buhay ko. Marahas na gamulong ang essence spirit ni Tai, lumalaban sa lumalamon ng essence spirit ni Terence. Sa kasamaang palad, isa lamang siyang essence spirit, at wala siyang paraan para labanan ang ganitong uri ng spirit devouring skill. Sa isang kisap mata, ang sinaunang espiritu niya ay nagbago mula sa isang bola ng hamog patungo sa isang maliit na ahas. Ito na dapat ang tunay na anyo ng kanyang sinaunang espiritu. Nakahandusay ang maliit na ahas sa mataas na plataporma at patuloy na tumatango sa lupa. Nagmakaawa ito, Senior, huwag mo na akong pabayaan, Senior. Mag-usap tayo ng maayos. 5,468. Hindi lang si Terence, kundi pati si Marky York ay natulala. Bakit bigla na lang humiga ang mapangahas na si Tai? Kumaibot ang bibig ni Terence, at talagang tumigil siya sa paglasap. Hindi pa lubusang natutunaw ang essence spirit ng buwaya na kumakain ng langit, kaya ayaw niya itong lumunin. Hindi alam ni Terence kung ano ang mangyayari kung lumunin niya lahat ng espiritu ni Tai. Oh, sige. Kung gayon sabihin mo sa akin kung anong gagawin. Mahinang tanong ni Terence. Si Taishi, nakakabawi lang ng kanyang buhay, ay maingat na sumilip kay Terence at nauutal na sinabi, Senior, ang puso ng prutas ng kamalayang espiritual ay ang ugat ng aking Supreme Snake Island. Kung wala ang puso ng prutas ng kamalayang espiritual, ang prutas ng kamalayang espiritual ay masisira. Naiinip na tinaas ni Terence ang isang kilay at ikinumpas ang kanyang kamay, dumating na tayo sa pangunahing punto. Ah! Nagulat ang ahas at mabilis na nagsalita, ang enerhiyang nakapaloob sa puso ng prutas ng espiritu ay humigit kumulang 5 prutas ng espiritu. Bibigyan kita ng 10 prutas ng espiritu bilang kapalit. 10. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti matapos marinig iyon. Napahinga ng maluwag ang diwa ni Tai nang makita niyang tumatawa si Terence. Napakabisi niya talaga. Labis siyang nagulat at nasiyahan sa 10 bunga ng espiritual na sentido. Kung ikukumpara sa puso ng bunga ng espiritual na sentido, wala lang ito. Ha! Biglang nagbago ang ngiti ni Terence, hindi. Hindi nakikipagpalitan. Agad na natulala ang sinaunang espiritu ni Tai. Bakit hindi siya nagbago? Hindi ba't ayos lang siya ngayon? Nasaan ang sorprese? Nasaan ang kasiyahan? Sa kabilang banda, kalmadong tiningnan ni Terence ang ahas. 10 spirit sense fruit lang yan, sa tingin mo ba maihahambing ang mga yan sa puso ng spirit sense fruit? Ang sabi ko, munting ahas, kung hindi ka magpapakita ng kahit kaunting sinseridad, hindi mo na kailangang mag-usap ng maayos, di ba? Ah!
Napaigtad si Tai sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit sa unang tingin, wala siyang ibang nagawa kundi ang tuloy na ibaba ang kanyang boses at ngumiti ng may paghingi ng tawad. Senior, paano mo nasabing hindi ako sinsero? Ang enerhiya ng puso ng Spirit Sense Fruit ay katumbas nga ng 5 Spirit Sense Fruit. Kung gagamit si Senior ng 10 Spirit Sense Fruit para ipalit ito, malaki pa rin ang pakinabang nito para sa iyo, di ba? Sumulyap si Terence kay Taishi at nagkunwaring nag-isip, dahil sinabi mo, sige, tatanggap ako ng kaunting talo. Gagamitin ko itong Heart of a Spirit Sense Fruit, na katumbas ng 5 Spirit Sense Fruit. Ang unang kalahati ng mga salita ni Terence ay nagbigay kay Tai ng walang katapusang pag-asa, ngunit ang ikalawang kalahati ay nagparamdam sa kanya na gusto niyang labanan si Terence hanggang kamatayan. Ngunit kung iisipin, isusugal niya lang ang kanyang buhay kung susubukan niya, at hindi iyon makakaapekto kay Terence. Patuloy na nilulunok niya ang kanyang galit. Huwag! Senior, paano magiging mas mainam ang 5 Spirit Sense Fruit kaysa sa 10 Spirit Sense Fruit? Mag-usap tayo ng mabuti. Natatakot si Tai na baka makuha talaga ni Terence ang puso ng prutas kaya mabilis na nagpakita ng nakangising ekspresyon. Hey! Paano kung patayin na lang kita at kunin ang puso ng Spirit Sense Fruit at ang 10 Spirit Sense Fruit mo? Napaangat ang mga labi ni Terence at naging mapaglarong ngiti habang mahinang nagsasalita kay Taishi. Ga! Agad na nang inig ang sinaunang espiritu ni Tai, at agad na tumuwid ang kanyang maliit na katawan. Matuwid niyang sinabi, magandang ideya iyan. Gayunpaman, ang isang walang kapantay na figure ay tulad ng nakatatanda, na may kabayanihan, matapang, matuwid, guwapo, elegante, at kasamaan ay hindi kayang daijin ang kabutihan, ay tiyak na hindi gagamit ng ganoong ideya. Matapos mag-isip sandali, naramdaman niyang may mali. Mabilis na mahinang idinagdag ni Tai ang kanyang sinaunang espiritu, pasensya na, masyadong mabilis ang aking pagsasalita. Hindi kasama ang huling pangungusap kanina. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, magaling din palang man lamang ang lalaki, at marami na ring kasabihan na naiisip. Sa mundo ng pagsasanay, ang malalakas ay nananakit sa mahihina, at ang pagpatay sa mga tao para sa kanilang mga kayamanan ay isang pangkaraniwang pangyayari. Kung mahahanap ni Terence kung saan itinago ni Taishi ang mga bunga ng espiritu, baka nakawin niya ito. Hindi siya makakaramdam ng anumang psikolohikal na pasanin kapag kumukuha ng mga bagay mula sa mga kamay ni Taishi. Pero ang problema ay malamang na natatakpan ng isang porma sayon ang bulwagang ito, at hindi mahanap ni Terence ang anumang bakas ng Spirit Sense Fruit. Dahil pinatay niya si Tai, hindi niya ginagarantiya na makukuha niya ang Spirit Sense Fruit, kaya ang pinakamahusay na paraan ay natural na ipagpalit ito. Bukod pa riyan, may isa pang isinaalang-alang si Terence, isang tuntunin sa mundo ng mga nagsasanay na ang mga kayamanan ay hindi maaaring lubusang anihin. Ang pag-iiwan ng mga ugat para sa mga susunod na henerasyon ay katulad ng pag-iiwan ng mga ugat para sa kanyang sarili. Kung wala ng ibang Spirit Sense Fruit, natural lang na hindi susuko si Terence sa Heart of the Spirit Sense Fruit para harapin ang mga spirit tumor na iyon. Pero dahil marami ng Spirit Sense Fruit ngayon, magandang desisyon ang pag-iwan sa Heart of the Spirit Sense Fruit sa Snake Island at hayaan ang isla na patuloy na magbunga ng Spirit Sense Fruit. Sige, tumigil ka na. Ilabas mo lahat ng Spirit Sense Fruit mo at hahayaan kitang mabuhay. Ibabalik ko rin sa iyo ang puso ng Spirit Sense Fruit. Utos ni Terence sabay kaway ng kamay. Pakiramdam ni Taishi at Marky York ay pamilyar ang tono at mga salita, tulad ng kung paano nakipag-usap si Taishi kay Terence ngayon lang. Hindi naglakas loob si Tai na maging mabagal habang palihim na sinusuri si Terence, nauutil na sinasabi, Senior, hindi madaling bumuo ng espiritual na prutas, 10. 12 lang talaga ang meron ako. Sasabihin sana ni Taishi na 10, pero mabilis siyang nagdagdag ng 2 matapos makita ang madilim na mukha ni Terence. Sa totoo lang, medyo nasiyahan si Terence sa 12 Spirit Sense Fruit, pero nang tingnan niya ang mukha ni Tai, alam niyang may itinatago pa rin ito. Kaya naniningkit ang mga mata ni Terence at malamig na tumingin kay Taishi. Talaga. Mabilis na tumango si Tai, nag-iwan ng sunod-sunod na mga imahe dahil sa takot na baka hindi siya paniwalaan ni Terence. Nako! Ibig sabihin, mas malakas sa iyo ang buwayan na kumakain ng langit.
May naisip si Terence at inihagis ang buwaya na kumakain ng langit para subukan ang snake tie. Karaniwan, ang buwaya na kumakain ng langit ay makakakuha ng 34 na espiritual na bunga. Bilang Panginoon ng isla ng ahas, ang sinaunang espiritu ng ahas ay hindi dapat maging mas masahol pa sa buwaya na kumakain ng langit. Tunay nga, nang marinig niya ang pangalan ng buwaya na kumakain ng langit, biglang bumilis ang tibok ng puso ng ahas. Paano niya nakalimutan ang tungkol sa walang hiyang ito? Malinaw na nakita na ng taong ito ang buwaya na kumakain ng langit noon. May narinig kaya siya mula rito? Gulong-gulo ang isip ni Taishi, hindi man lang niya naisip kung paano haharapin si Terence nang marinig niya si Terence na nagsabi, matagal na rin mula nang huli kong gamitin ang soul-searching technique. Mukhang magkakaroon ako ng pagkakataong magsanay ngayon. Nang marinig ang mga salitang, soul-searching technique, natakot siya ng husto. Isa siyang primordial spirit, paano niya makakayanan ang matinding pagkawasak ng soul-searching technique? Hindi ito magiging mas malala pa kaysa sa pagkalamo ng essence spirit ni Terence. Senior. Totoo, 20 spirit sense fruit na lang talaga ang meron ako, wala na akong isa pa. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, umungal ang kanyang sinaunang espiritu at isiniwalat ang lahat. Natawa si Terence sa sarili niya, wala naman siyang alam tungkol sa soul searching. Sinasabi niya lang iyon para takutin ang ahas, pero ang galing ng epekto. 5,469. Natulala si Terence kay Tay at ngumiti, 20. Hindi ba't sinabi mong 12 sila? Nakakabaliw yan. Alam mo naman na minsan madaldal ako. Napangiti si Taishi ng alanganin, at umatras ng hindi namamalayan, natatakot na baka gamitin talaga ni Terence ang soul-searching technique. Mas mabuting lumayo sa mga mapanganib na taong tulad nito, nagulat ang junior na ito sa kahangahangang kilos ni senior, kaya sa sandaling kaba, sinabi kong 20 ay 12. Humihingi ako ng tawad sa senior. Natural lang na alam ni Terence na walang kwenta ang sinasabi ni Taishi, pero hindi niya ito inilantad. Hinawakan niya ang baba nito at nag-isip, bakit iba ito sa sinabi ng buwaya na kumakain ng langit? Kung alam ko lang noon, hindi ko sana ito nilamon lahat at nag-iwan sana ng ilan para hanapin ang kaluluwa niya. Narinig ni Tai ang mahinang ungol ni Terence at mas lalo siyang natakot. Natupok na ang buwaya na kumakain ng langit. Mabuti na lang at hindi siya nakalaban ng taong ito. Kung hindi, mamamatay sana siya kasama ng higanteng buwaya na kumakain ng langit. Kung nagsisinungaling man o hindi si Terence, hindi ito pinagdudahan ng espiritu ng ahas. Pakiramdam niya ay mayroon talagang baka si Terence ng aura ng asensya ng buwaya na lumalamon sa langit. Hindi niya ito napansin noon, pero ngayong mas malapit na ito, sigurado na siya. Ang pinakamataas na antas ng pagsisinungaling ay 9 na katotohanan at 1 kasinungalingan. Ang kalahating katotohanan ni Terence ay sapat na upang harapin ang Taishi. Hindi nagatubili ang takot na si Taishi, dahil sa takot na baka saksakin ni Terence ang kaluluwa niya at lumunin siya. Masyadong malupit iyon. Naglakas loob siyang lumapit ng paunti-unti at sinabing may mapang-akit ng ngiti, Senior, hindi alam ni Junior ang sinabi ng walang hiya na buwaya na iyon. Sa katunayan, may kasunduan na sila ni Junior. Tumaas ang kilay ni Terence, walang imak. Siya nga pala ang ahas, kaya hindi niya ito mapipigilan. Nagpatuloy ang ahas matapos hindi magsalita si Terence. Dahil nagkaroon tayo ng karanasan sa paninira sa isa't isa noon, napagkasunduan natin kalaunan na huwag lusubin ang isa't isa at ang bawat tao ay maaaring pumili ng isang spirit sense fruit. Pagkatapos ng paliwanag ni Terence, nalaman niya kung paano niya hinati ng buwaya na kumakain ng langit ang mga prutas. Dahil pareho silang dumanas ng matinding pagkalugi, labis silang nag-iingat sa isa't isa. Kaya naman, hindi sila ng ahas na kumilos ng walang lubos na kumpiyansa. Sa kasong ito, ang pamimitis ng espiritual na prutas ay napagpasyahang maging isang rotasyon. Noong nakaraang pagkakataon ay Taishi, sa pagkakataong ito ay ang higanteng buwaya na kumakain ng kalangitan. Sa madaling salita, ang higanteng buwaya na kumakain ng kalangitan ay mayroong 34 na espiritual na bunga. Sa teorya, ang Taishi ay dapat mayroong hindi bababa sa 34 na espiritual na bunga.
Pero dahil sa pagsubok sa isla ng ahas, 20 prutas lang ang nakuha niya. Hindi siya nagsinungaling kay Terence tungkol dito. Sa tuwing pagkakataon ng higanteng buwaya na kumakain ng langit, agad nitong mahahanap ang espiritual na bunga. Malas lang talaga sa pagkakataong ito na makatagpo ang kanyang karibal na si Terence. Kung hindi, walang makakatapat nito maliban kay Snake Tai. Sa bawat pagkakataon, ang prutas ng espiritu ni Tai ay kailangang maghintay hanggang sa matapos ang pagsubok bago siya pitasin ni Marky York. 14 na beses na itong nakuha ng mga kumukuha ng pagsubok ng maaga, kaya 20 prutas lamang ng espiritu ang mayroon siya. Malaki ang gamit ng kataas-taasang ahas sa mga espiritual na prutas na ito. Matapos mag-imbak ng 36 sa mga ito, gagamitin nito ang mga ito kasama ng hanay. Kaya naman, hindi nito ginamit ang alinman sa mga ito, hindi tulad ng higanteng buwaya na kumakain ng langit, na sunod-sunod na kumakain. Tungkol naman sa paglilitis sa isla ng ahas, ang layunin ay ang mangolekta ng mga espiritual na jade upang mapanatili ang espiritual na enerhiya ng buong isla ng ahas. Sa ganitong paraan lamang makakabuo ng espiritual na bunga ang puso ng espiritual na prutas. Kung hindi, paano makakayanan ng ahas na hayaan ang mga tao na kunin ang espiritual na bunga? Kalahati ng buwaya na lumalamon ng langit ay wala na. Ganito pala. Tumanggaw si Terence. Napakaraming pagbabago sa likod nito, ngunit kahit ano paman, ang pagkakaroon ng 20 spirit sense fruit ay isa ng hindi inaasahang pakinabang. Hindi nagsalita si Terence, ngunit kinuha ng essence spirit ni Taishi ang 20 prutas. Tiningnan ito ni Terence, at talagang naharangan ito ng porma sayon. Kung hindi mismo si Taishi ang mag-aalis ng mga ito, hindi niya mahahanap ang mga ito. Senior, ito lahat ang mga bunga ng kamalayang espiritual ni Junior, pakitingnan mo. Dumudugo ang puso ni Taishi. Ito ang kayamanan niya sa loob ng maraming taon. Ayaw niyang gumamit kahit isa, at ngayon ay mapupunta na ang lahat kay Terence. Hindi nang ahas si Taishi na manlinlang kay Terence, nag-aalangan pa nga kung babanggitin niya ulit ang puso ng prutas. Natatakot siyang magalit si Terence at kakainin niya ulit ang sarili niyang kaluluwa. Ayaw nang bawiin Terence ang kanyang pangako at itinago ang puso ng espiritual na prutas. Plano niyang hayaan ang isla ng ahas na patuloy na mamunga ng espiritual na prutas, kaya matapos itago ang 20 espiritual na prutas, tinanggal niya ang puso ng espiritual na prutas. Labis na nakahinga ng maluwag si Tai. Ngumiti siya at pinuri, tunay ngang tinutupad ni Senior ang kanyang mga pangako. Ang pangako ay katumbas ng 1,000 ginto. Ang paghanga sa iyo ng Junior na ito ay tunay na parang isang malakas na alon, walang katapusan. Tiningnan ni Terence si Taishi ng may kakaibang ekspresyon. Alam ba iyon ng lalaking ito? Maaari kayang napunta rin siya sa secular na mundo. Hindi alam ni Tai kung ano ang iniisip ni Terence. Bagamat ramdam niya ang sakit ng pagkawala ng kanyang kayamanan, naalala niya na patay na ang kanyang dating kaaway, ang buwaya na kumakain ng langit. Mula ngayon, siya na ang tanging mamumuno sa isla ng ahas. Dahil taglay niya ang puso ng espiritual na prutas, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng espiritual na prutas. Mali iyon. Dahil alam na ng taong ito ang tungkol sa puso ng bunga ng espiritu, pupunta ba siya rito para kunin ang bunga ng espiritu bawat taon? Kung ganoon, ano ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng puso ng espiritual na prutas at ng hindi pagkakaroon nito? Naisip ni Tai ang posibilidad na ito at nanlumo. Matapos tingnan si Terence, bigla itong nakaisip ng ideya at agad na lumapit, Senior. Sobrang iginagalang ka ng Junior na ito kaya sabik na akong sumunod kay Senior at handa kang utusan. Sa tingin mo ba matatanggap mo ang Junior na ito bilang nakababata mong kapatid? Tinatanggap ka ba bilang nakababatang kapatid? Pakiramdam ni Terence ay parang may dumadagandong nakulog sa kanyang ulo. Ang hirap basahin ang utak nitong si Tai. Kung sinabi niyang hindi niya ibinigay sa kanya ang puso ng prutas, maiintindihan niya. Pero dahil ibinalik niya ito, ano ito? Mayroon ba talagang kasabihan na ang katawan ng isang tigre ay nanginginig, at ang aura ng isang hari ay lumalabas? Simple lang ang iniisip ni Taishi. Si Terence ay isang makapangyarihang tao, at wala siyang paraan para labanan ito. Mabuting pagpilian ang pagsunod sa kanya, lalo na't mukhang desenteng tao si Terence.
Hindi niya naman mananakaw ang mga gamit ng kanyang tagasunod, di ba? Kahit gusto niya ang mga espiritual na bunga, wala siyang iiwan para sa ahas. Kahit papaano, tulad ng buwaya na lumalamon ng langit, mahati niya ang mga ito ng kalahati. Hindi alam ni Terence kung anong tay ang pinaplano niya, pero pagkatapos pag-isipan, hindi naman masamang magkaroon ng tagasunod na tulad ni Taishi sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Pero gusto ni Taishi na maging tagasunod niya, at hindi siya basta-basta matanggap ni Terence. Kailangan niyang magpanggap. 5,470. Ito. Ang dami kong tauhan. Mukhang wala namang silbihan para tanggapin ka. Ngumiti si Terence habang nakatingin sa medyo matigas na essence spirit ni Taishi, at may mapiling ekspresyon sa mukha. Isinumpa ng sinaunang espiritu ni Tai sa kanyang puso, nasa yugto ako ng profound, at ako ang numero 1 ahas sa sinaunang Jangho. Sige, halos hindi ako maituturing na pangalawang ahas. Isang karangalan ang maging nakababata mong kapatid. Plano ba niyang pumunta at lumaban para sa mga bunga ng kamalayang espiritual sa hinaharap? Boss. Dapat mo akong tanggapin. Sa hinaharap, maaari kang kumuha ng kahit gaano karaming kayamanan ng langit hanggat gusto mo sa islang ito. Mura ni Taishi sa kanyang puso, ngunit alam niya mas apurado ang sitwasyon kaysa sa tao. Pinisil lang niya ang kanyang ilong at patuloy na pasayahin si Terence, kahit na tinawag niya itong boss. Ang sinaunang espiritu ng Grand Snake, na nasa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm, ay iwinawagayway ang buntot nito at nagmamakaawa na maging nakababatang kapatid ng isang tao. Ang eksenang ito ay walang kapantay. Tumanggo si Terence, sige, dahil sa iyong sinseridad, pansamantala kitang tatanggapin bilang isang nakababatang kapatid. Mga tauhan sa pangalang yan. Putang ina. Ikaw ang tauhan sa pangalang yan. Buong pamilya mo, mga tauhan lang sa pangalang yan. Muling isinumpa ng sinaunang espiritu niya ang sarili niya sa kanyang puso, pero sa unang tingin, may bahid ng gulat at tuwa ang kanyang nararamdaman. Ang galing niyan. Boss. Siguradong magsisikap ang nakababatang kapatid na ito at susubukan niyang alisin ang salitang, sa pangalang yan, sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng mataas na plataporma, tahimik nang nakatalikod si Rain Marquis. Hindi niya talaga matiis na makita ang eksenang ito. Ang marangal na Island Master ng Supreme Snake Island, ang nakababatang kapatid na nagmamadaling maging nakababatang kapatid ng isang tao, at isa pa lang itong pangalan, ay tuwang-tuwa na. Kung gayon, ano ang problema sa kanya, ang nakababatang kapatid ng isang nakababatang kapatid? Tumangala si Marky York sa langit sa anggulong 45 degrees at hindi makapagsalita. Simula nang maging amo mo ako, medyo nahihiya pa rin akong kumuha ng napakaraming espiritual na bunga mula sa iyo. Hinimas ni Terence ang kanyang baba, iniisip na dapat man lang niyang bigyan ng ilang benepisyo ang tagasunod na ito. Tuwang-tuwa ang sinaunang espiritu ni Tai. Maaari kayang ibalik niya sa akin ang ilang bunga ng kamalayang espiritual. Tila hindi niya sinayang ang kanyang oras bilang isang tagasunod. Hanggat may mga benepisyo, hindi mahalaga kung hindi sila kilala. Siyempre, kahit naisip niya iyon, kailangan pa rin niyang magpanggap, kaya sumimangot siya at sinabing, "Boss, anong pinagsasabi mo? Ang akin ay iyo. Anong dapat ikahiya? Hindi mo ako pinapakitaan ng mukha sa pagsasabi mo niyan. Ha? Kung ganoon nga, bakit hindi mo ibigay sa akin ang prutas ng puso ng kamalayang espiritual?" Pang-aasar ni Terence. Agad na natahimik ang primordial spirit ni Tai. P*K, hindi ba pwedeng? Hayaan mong mabuhay ang ahas. Isa lamang akong tauhan sa pangalan para protektahan ang puso ng espiritual na prutas. Hiningi niya pa nga ang puso ng espiritual na prutas noong siya ay naging amo. Sa tingin mo ba talaga ay wala akong init ng ulo? Sige. Inamin ni Taishi na wala naman talaga siyang masyadong galit kay Terence, at pautal-utal lang ang kaya niyang sabihin. Tumawa ng malakas si Terence sa ekspresyon ng mukha nito, "Banibiro lang kita. Dahil nakababata na kita, natural lang na hindi ko makukuha ng libre ang mga gamit mo." Agad na nagpakita ng pasasalamat ang sinaunang espiritu ni Tai, ngunit patuloy pa rin siya sa pagmumura sa kanyang puso. "Sus Mariosep. Tinakat mo ako ng husto.
Gayunpaman, sa sumunod na sandali, isang piraso ng damong spirit sense ang lumapag sa harap niya. Ang purong espiritual na enerhiyang nakapaloob dito ay hindi mas mababa kaysa sa isang prutas na spirit sense. Espiritu ng grassroot. Sigaw ng primordial spirit ni Tai sa takot. Biglang dumating ang kaligayahan, at talagang nabigla siya. Bagamat ang halaga ng ugat na ito ng kamalayang espiritual ay hindi maihahambing sa 20 bunga ng kamalayang espiritual, para sa sinaunang espiritu ni Tai, ito ay mas praktikal kaysa sa 20 bunga ng kamalayang espiritual. Kinailangan niyang mangalap ng 36 na spirit sense fruit bago niya magamit ang mga ito. Hindi ito makakatulong sa kanya sa maikling panahon, ngunit ang spirit sense grass ay maaaring gamitin upang pinuhin ang kanyang primordial spirit at dagdagan ang kanyang lakas. Maraming salamat, boss. Matapos makuha ang spirit sense grass, sa wakas ay naramdaman ni Taishi na hindi siya tinawag ni Terence na boss nang walang dahilan. Mas lalong sumigla ang boses niya. Hindi alintana ni Terence, hindi naman problema para sa kanya ang espiritual na damo. Maliit na bahagi lang ito, parang patak sa karagatan. Ikinumpas niya ang kamay sa essence spirit ni Taishi, maaari kang mapatuloy sa paglilinang dito. Hahanapin kita kung may kailangan ako. Bye-bye. Opo, boss. Paalam, boss. Yumuko ang espiritu ni Taishi kay Terence at pinatigil ang pormasayon. Kumislap ang katawan ni Terence at lumitaw sa tabi ni Marky York. Steward Yu, kailangan kitang abalahin para mapaalis ako. Yumuko si Marky York nang nakangiti at magalang na nagsabi, Opo, lolo. Nadulas ang paa ni Terence at muntik na siyang matamba sa lupa. Ano ba to? Hindi inisip ni Marky York na may mali sa address ng matanda, ngunit ipinaliwanag niya matapos makita ang kakaibang ekspresyon ni Terence, ikaw ang boss ng mababang boss. Ayon sa pananaw ng tao, ikaw ang boss ng malalaking boss, kaya isa kang matandang boss. Sus Mariosep, ikaw ang matandang lalaki. Umikot ang mga mata ni Terence. Ano bang kinalaman ng isang gwapong binata na tulad niya sa isang matandang lalaki? Hindi alam ni Terence kung sinasadya ba ito ni Marky York, pero umirap siya at sinabing, kalimutan mo na yan, pwede mo na akong tawaging Senior Linford o Boss Linford mula ngayon. Pwede mo nang itago ang mga gamit mo tulad ng lolo mo para sa sarili mong gamit. Hindi ako maglakas loob, hindi ako maglakas loob. Paano ko magagamit ang ganito kagalang-galang na pagtawag? Mapagkumbaba si Marky York, ngunit nang makita niya ang hindi pala kaibigang tingin sa mga mata ni Terence, agad niyang binago ang kanyang tono, pero dahil utos ito ni Boss Linford, tatawagan kitang Boss Linford mula ngayon. Sabihin mo na lang ng ganyan. Casual na ikinumpas ni Terence ang kamay niya, tinatimad siyang mag-aksaya ng hininga sa ganoong kaliit na issue. Maganda ang mood niya matapos makakuha ng 20 spirit sense fruit. Bahagyang inikat ni Marky York ang kanyang katawan at nanguna sa daan na may kalahating baluktot na baywang. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapang-akit na ngiti, na nagpapamukha sa kanya bilang isang laki. Umiling si Terence. Bagamat ang ganitong uri ng tao ay medyo malakas, mas malakas kaysa kay Wooking, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na hindi maihahambing sa kay Wooking. Bumalik silang dalawa sa pinanggalingan nila, at di nagtagal ay nakarating na sa labasan ng paglilitis. Umalis na sina Wooking at Tudor. Mabuti na lang at hindi sila nagtagal, at nakapag-ayos na si Terence ng lugar para magkita sila. Hindi magtatagal ay maabyutin niya sila. Boss Linford, aalis ka na ba? Gusto mo bang ihanda ng batang ito ang isang aerial spirit beast para sa iyo? Sa loob-loob niya, gusto ni Marky York na maliga si Terence, pero sa unang tingin, nagmukha siyang tapat. Sige, salamat sa abala. Ngumiti si Terence. Pagdating nila, nakasakay si Terence sa lumilipad na spirit beast ni Tianyong. Ngayong nakaalis na sina Tianyong at ang iba pa, at kasama na ni Wooking si Tudor, wala na talagang ibang paraan ng transportasyon si Terence. Kahit na kayang lumipad ni Terence sa kanyang anyong essence spirit, hindi ito kasing komportable ng pagsakay sa isang aerial spirit beast. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.